Sinabi ni Sarada kina Boruto at Mitsuki na narinig niya na agad naglayag si Chojuro matapos ang anunsyo ng Fanato. Wasak na ang barkong sinakyan nila dati kaya kailangan nila ng bagong sasakyan sa dagat. Tinanong niya si Boruto kung naniniwala ba talaga siyang kaya niyang patigilin ang gyera. Dahil sa nakausap niya si Cobb una, umaasa si Boruto na maaabot niya ang puso ni Chojuro at Ikada. Humingi sila ng tulong sa shipyard pero tumanggi ang mga tao. Ayaw nilang magliyag habang may gyera at ayaw rin magpahiram ng barko. Biglang tumawag si Kijiki at hiniling ni Boruto na isakay sila sa barko niya. Pumayag si Kijiki dahil narinig niya ang anunsyo. Hindi niya inasahan na galing iyon kay Ikada kahit pakiramdam ni Boruto ay parang hindi naman siya nagulat. Ipinaliwanag ni Kijiki na galing siya sa pamilya ng mangingisda at wala siyang pakialam kung ano ang paraan ng Fanato o Kuregakure. Gusto niyang iparating iyon ni Boruto kina Ikada at sa Mizukage. May tiwala siya na tatama kay Ikada ang mga salita ni Boruto. Namangha si Boruto sa galing ni Kijiki sa pagmamaneho ng barko sa magulong dagat. Samantala, pinangunahan ni Ikada ang armada ng Fanato sa dambuhalang alon at humanga ang lahat sa kanya. Naalala ni Araumi kung gaano kaina si Ikada noong bata pa ito at nahihirapan sa training. Naisip niya na sana makita ni Tenma at Siren ang itsura niya ngayon. Naalala rin niya kung paano sinabi ni Jibiki ang plano ni Izari at kung paano niya pinayagan iyon habang palihim na inutusan ng Marlin Harpo na patayin si Izari. Nag-iisip si Chojuro tungkol sa dami ng namatay dahil sa Fanato at nangakong tatapusin na niya ito. Ibinaba ni Kijiki ang Team 7 sa barko ng Mizukage. Ipinakita ni Boruto ang Hiramikare bilang patunay ng pagkakakilanlan. Ibinalik niya ang sandata kay Chojuro na nagtaka kung bakit sila nandoon. Na-appreciate niya kung gusto nilang gumanti para kay Kagura pero pakiramdam niya ay lumala na ang sitwasyon para makialam pa sila. Sinabi ni Boruto na gusto niyang tumigil ang laban para wala nang mamatay pa. Nagalit si Miss Uno sa ideya. Naiintindihan ni Chojuro si Boruto pero hindi niya pwedeng pabayaan na sirain ng Fanato ang Shinonome isa. Nabanggit nila na may mga taong tutol sa istasyon at tinanong kung napag-usapan ba yon sa Fanato. Ikinwento ni Miss Uno na dumating si Izari para makipag-usap tungkol sa kapayapaan pero napatay siya ng sarili niyang sandata habang nagsisimula pa lang ang usapan. Akala nila ay bigong tangkang patayin si Chojuro. Tinanong niya kung ano pa ang silbi ng pakikipag-usap ngayon. Humiling si Boruto ng oras para makausap si Ikada. Ikinwento niya ang mga pinagdaanan nila bago pa nila malaman na Fanato pala si Ikada. Walang tiwala si Chojuro dito pero ipinaalala ni Boruto kung paano nagtiwala si Kagura kina Bontan at sa iba hanggang sa huli at kung paano nila sinikap na tuparin ang inaasahan ni Kagura. Sa huli, pumayag si Chojuro na bigyan sila ng kaunting oras para subukang patigilin ng Fanato. Tumanggi ang Team 7 na magsama ng bantay. Tinanong ni Chojuro kung ano ang gagawin ni Boruto kapag pumalya siya at sinabi ni Boruto na saka na niya haharapin yun pag dumating na. Patuloy na ginagamit ni Ikada ang lakas niya para kontrolin ang galit na dagat, hinihiwalay ang mga alon para makadaan ang armada. Nakita na nila ang Shinonome isa at ang armada ng Kuregakure. Hirap sina Denki at Iwebe pigilan sina Kyoho at Bontan na habulin ng Team 7 habang gusto lang ni Metal na tumigil na ang lahat. In-update ni Yamame at Iwana ang baryo tungkol sa nalalapit na banggaan ng Fanato at Kuregakure. Nagpasya silang pansamantalang tumigil sa laban at tulungan muna si Boruto bilang kakampi. Si Sarada ang nagmaneho ng barko ni Kijiki. Tinanong ni Miss Uno si Chojuro kung bakit siya pumapayag sa ganitong risk kay Boruto. Ipinaliwanag ni Chojuro na nagawa ni Boruto na baguhin ang isip ni Kagura noon kaya umaasa siyang mangyayari ulit iyon. Tinanong ni Sarada at Mitsuki si Boruto kung paano niya kakausapin si Ikada na parang ibang tao na ngayon. Sinabi ni Boruto na pakiramdam niya siya ang dahilan kung bakit nagbago si Ikada. Hiniling niya kina Sarada at Mitsuki na magtiwala at bantayan siya. Nagtipon ng Kuregakure at ang Fanato, handa na sa todo-todong labanan. Tuloy ang Team 7 sa pagliyag papunta sa Fanato. Papunta na ang Team 7 sa armada ng Fanato. Nalaman ito ni Ikada at pinayagan silang lumapit. Napansin ni Boruto na barko iyon ni Kijiki na ipinahiram sa kanila nang sabihin nilang gusto nilang makipagkita kay Ikada. Biglang winasak ni Ikada ang barko gamit ang paikat na haligi ng tubig, kaya hinayla ni Mitsuki sina Boruto at Sarada papunta sa barko ng Fanato. Mula sa malayo, nakikinig ang Kuregakure sa nangyayari. Binalaan ni Ikada si Boruto na huwag humiling ng kung ano-anong kalokohan at nagbantang papatayin sila. Gusto ni Boruto na tumigil na ang Fanato sa gyera pero tinawanan ito ni Araumi. Ipinaliwanag ni Boruto na nakausap niya si Chojuro at pumayag itong tumigil din sa laban kung gagawin din iyon ng Fanato. Hindi naniwala sina Araumi at Ikada sa salita ng Mizukage.
Hindi nagulat si Miss Uno sa ganitong sagot pero sinabi ni Chojuro na binigyan nila ng dagdag na oras ang Team 7. Sinabi ni Araumi na hindi sila makakaalis ng buhay sa barko at umalis siya para asikasuhin ang ibang bagay. Sinigurado ni Ikada na lalaban siya hanggang may bumagsak sa isang panig. Ipinaalala ni Boruto ang dating pangarap ni Ikada na gumawa ng malaking barko, magliyag sa buong mundo, at pagdugtungin ang mga isla at tao sa tulong ng kalakalan. Sinabi ni Ikada na namatay ang mga pangarap na iyon kasama si Siren, at naglabas siya ng maraming haligi ng tubig sa paligid ng barko. Sinabi ni Metal sa mga kasama at sa mga swordsmen na sumakay ang Team 7 sa barko ng Fanato, kaya nag-alala ang lahat. Sa tingin ni Bontan, ang pagsama roon ang pinakamabilis na paraan para makaganti sa Fanato. Isinisi ni Ikada sa kanila ang pagkamatay ng kanyang kapatid na babae, kapatid na lalaki, at ni Funamushi. Sinabi niyang kahit masira ang Kurigakure o mamatay silang lahat, hindi mawawala ang galit niya. Lagi raw siyang pinoprotektahan ni Siren, at pakiramdam niya ay mababa siya dahil siya lang sa pamilya ang walang kapangyarihan. Ang pangarap niyang maging shipbuilder ay palusot lang daw niya sa sarili. Ngayong may lakas na siya, gagamitin niya ito para pamunuan ng Fanato at durugin ang Kurigakure. Hamupa ang mga haligi ng tubig at dumating ang gumagalaw na kuta ng Fanato. Nasa abot tira na ng chakra cannon ang Shinonome 1. Sumakay si Araumi sa maliit na bangka papunta sa kuta at napansin ito ni Koaki. Sinabi ni Sarada at Mitsuki kay Boruto na sobra na ang ginawa niya. Sinabi ni Boruto na naiintindihan niya ang nararamdaman ni Ikada. Naalala niya ang sakit ng mamatay si Kagura at muling nakiusap na tapusin na ang gyera. Sinuntok siya ni Ikada at sinabing iniwan na niya ang nakaraan. Sinabi ni Sarada na isinasantabi rin nila ang sakit ng pagkawala ng mga mahal nila para lang tumigil ang laban. Idinagdag ni Mitsuki na may mga taong umaasa sa Shinonome 1. Ipinatawag ni Ikada si Kobuna para harapin si Boruto. Napansin ni Boruto na kamukha niya si Kobuna noong namatay si Kagura. Sinabi ni Ikada na hindi titigil ang galit ni Kobuna hanggat hindi niya napapatay si Boruto. Sinabi ni Ikada na ibababa niya ang sandata kung dadalhin ni Boruto ang ulo ng Mizukage. Palihim na sinundan ni Koaki si Araumi hanggang sa chakra cannon sa gumagalaw na kuta. Hindi kayang gawin ni Boruto ang hiling ni Ikada, kaya inalok niya ang sarili niyang buhay kapalit ng pagtigil ng gyera. Nagulat sina Mitsuki at Sarada sa alok ni Boruto. Ganoon din ang reaksyon ni Chojuro sa barko ng Kurigakure. Sinabi ni Ikada na hindi sapat ang buhay ni Boruto para tumigil ang gyera, pero yun lang ang kaya niyang ibigay. Pinipigilan ni Sarada at Mitsuki si Boruto at ayaw ni Mitsuki na mawala siya. Sinabi ni Ikada na iisipin niya kung papayag sina Sarada at Mitsuki na manood habang mamamatay si Boruto, pero tumanggi sila. Sinabi ni Boruto na takot siyang mamatay at ganoon din ang naramdaman ng lahat ng namatay sa gyera. At may mga taong nalungkot sa pagkawala nila. Pakiramdam niya may kailangang sumalo ng sakit para tumigil ang laban at handa siyang siya yon. Hiniling niya kina Sarada at Mitsuki na huwag maghayganti para sa kanya. Sumingit si Gokai at sinabi na dahil si Boruto ang pumatay kay Funamushi, hindi siya karapat-dapat sa mabilis na kamatayan. Pinayagan ni Ikada si Gokai at ang iba na umatake kay Boruto habang hinihiling ni Boruto kina Sarada at Mitsuki na manatili lang. Natuwa si Araumi sa plano ni Ikada. Nagtaka si Koaki kung ano ang ginagawa ni Boruto habang naghahanda siyang patayin si Araumi. Lumapit sina Sarada at Mitsuki kay Boruto na nakahandusay sa sahig habang nilalay sila ni Ikada. Tinanong ni Sarada kung naniniwala ba si Boruto na titigil ang Fanato kapag namatay siya. Tumayo si Boruto at ipinakita na hindi ito usapin ng tiwala kundi ng kailangan niyang gawin. Pinatigil ni Ikada ang pag-atake ng iba at sinabi na si Kobuna ang may karapatang magbigay ng huling tira. Ipinaliwanag niya na malakas ang agos sa lugar at hindi na makakaahon si Boruto. At ipinakita ang rampa kung saan siya ihuhulog sa dagat. Pinayagan ni Chojuro si Miss Uno na maghanda ng atake sa gumagalaw na kuta, iniisip na hindi sapat ang kabaitan ni Boruto para tapusin ang gyera. Papalapit na rin ng Team 5 at ang mga swordsmen sakay ng sarili nilang barko. Ginadji si Kobuna na gumanti para sa ama niya. Sinabi ni Boruto na magkapareho sila noon, pareho silang uhaw sa ganti. Nayanig ang loob ni Kobuna sa hiling ni Boruto na mamatay para mawala ang galit nila. Sinabi ni Boruto na hindi na kailangang magdugo ang kamay ni Kobuna at siya na mismo ang tumalon mula sa barko. Hinamon ni Ikada sina Sarada at Mitsuki na gumanti. Pinipigilan ni Mitsuki ang sarili na pumasok sa Sage Mode. Nagtaka si Ikada kung bakit hindi sila umaatake kahit tinutokso sila ng Fanato tungkol kay Boruto. Inamin ni Sarada na galit siya. Dahil kilala niya si Boruto mula pagkabata at parang kapatid niya ito.
Dahil sa sakit na yon, hinihikayat siya ni Ikada na gumanti. Nagising ang Sharingan ni Sarada at naglabas siya ng kanay pero pinigilan niya ang sarili at inihagis ito sa sahig. Ginawa rin iyon ni Mitsuki, sinabing masasayang ang hiling ni Boruto kung aatake sila. Umiyak si Kobuna at tinanong kung tama ba ang ginawa niyang pagganti. Naalala ni Ikada si Siren at tumalon sa dagat para iligtas si Boruto. Umahan siya sakay ng isang dambuhalang dragon ng dagat at hinati pati ang mga ulap sa bagyo. Namangha ang lahat sa lakas ni Ikada. Galit si Araumi dahil iniligtas niya si Boruto. Nagulat si Boruto na buhay pa siya. Sinabi ni Ikada na panalo na siya dahil hindi gumanti ang mga kaibigan niya. Sinabi ni Boruto na hindi ito laban ng panalo o talo. Ibinabalik ni Ikada ang Team 7 sa barko at pinawala ang dragon ng dagat. Tinanong ni Gokai kung bakit iniligtas si Boruto at simple ang sagot ni Ikada dahil hindi sila gumanti. Idineklara niyang tapos na ang gyera at iniutos ang pag-atres. Tinanong ni Gokai kung para saan namatay sina Siren at Funamushi. May sundalong Fanato na gustong tumigil ang laban para hindi madamay ang mga anak niya. Patuloy ang iyak ni Kobuna at maraming sundalo ang nagbagsak ng mga sibat nila habang tinawag sila ni Gokai na kaiya-hiya. Itinapat ni Araumi ang chakra cannon sa Shinonome isa at ipinakita ang pagkadismaya niya kay Ikada. Pumasok si Koaki at sinabi na talo na siya kina Boruto at Ikada. Ayaw sumuko ni Araumi, kaya hiniwan ni Koaki ang leeg niya gamit ang matalim na braso. Sinubukan ni Gokai na udyokan ng Fanato na ipagpatuloy ang laban, pero gusto ni Boruto na iba ang maging bukas nila kaysa sa madilim na kahapon, at binanggit ang hiling ni Kagura na maging simbolo ng kapayapaan ang kanyang nayon. Inamin ni Chojuro na marami pa siyang kailangang matutunan. Dahil minamaliit niya noon ang tapang ni Boruto, pinili ni Bantan na talikuran ng pagganti para kina Kagura at Hibichigo. Sinabi ni Ikada na pagod na siyang magalit at kamuhian at mas gusto niyang lahat ay patuloy na nakangiti. Sinabi ni Boruto na gusto niyang makausap at makatawa muli kasama si Ikada. Sa Konoha, pinuri ni Naruto ang Team 7 sa tagumpay nila sa lupain ng tubig dahil nasabihan na siya ni Chojuro ng lahat. Humanga si Kitesok sa tapang ni Boruto na isugal ang sariling buhay para matapos ang gulo at dahil doon gumanda ang imahe ng Konoha. Ipinaliwanag ni Shikamaru na hamina na ang kapangyarihan ng Fanato at ngayon ay binabantayan na sila ng Kurogakure. Dumalaw sina Gokai, Kobuna, at ang nanay niya sa libingan ni Funamushi. Nangako si Gokai na palalakihin si Kobuna bilang taong ipagmamalaki ni Funamushi. Gusto ni Kobuna na maging malakas para maprotektahan ang lahat. Nakakulong na sina Jibiki na sobrang lungkot pa rin sa pagkamatay ni Izari, pati si Araumi. Tinanong ni Boruto kung ano ang nangyari kay Ikada at sinabi ni Naruto na hindi siya nabanggit ni Chojuro. Iniisip ni Naruto at Shikamaru na dahil sa posisyon at ginawa ni Ikada, malamang may parusa siyang haharapin. Gusto ni Boruto na makausap si Chojuro para siguraduhin ang kalagayan ni Ikada. Para kay Koaki, ayos lang na maparusahan si Ikada dahil isa siyang leader. Sinabi ni Boruto na si Ikada ang nagpatigil ng laban at kung paparusahan pa rin siya, baka bumalik lang ulit ang gulo. Pinaalala ni Koaki na tinutok ni Araumi ang chakra cannon kina Boruto at Ikada at para sa kanya masyadong inosente ang pananaw ni Boruto. Nagdebate pa sina Boruto at Koaki tungkol sa galit at paghihiganti. Umalis si Koaki at nasalubong ang Team 5. Napansin ni Iwebe na may away sila ni Boruto base sa itsura niya. Pinigilan ni Denki ang sitwasyon para hindi lumala. At naalala nila ang hiling ni Kagura. Para kay Koaki, masyado rin silang idealistic. Sa Kurogakure, ibinigay ni Miss Uno kay Chojuro ang ulat ng mga pinsala at malinaw na matagal bago sila makabawi. Napag-usapan din ang dami ng namatay kasama ang anak ng daimyo. Humiling ang daimyo ng mabigat na parusa kina Araumi at Ikada. Naiintindihan ito ni Chojuro pero nag-aalala siya na baka lalo lang magalit ang mga sumuporta sa Fanato. Napagtanto niya na ang sobrang bilis ng pag-unlad ng lupain ng tubig ang isa sa mga dahilan ng gulo. Nag-uusap ng pribado sina Naruto at Boruto tungkol sa pinagdaanan niya. Nakarelate si Naruto dahil may ganito rin siyang karanasan noon. Pinayuhan niya si Boruto na ayusin ang alitan nila ni Koaki. Kinausap ni Mitsuki si Koaki at napansin niyang halo-halo ang emosyon nito nung nagtalo sila ni Boruto. Pakiramdam niya malaki ang impluensya ni Boruto kay Koaki kaya hindi nito napatay si Araumi. Dinalaw ni Bantan at Kyoho ang libingan ni Kagura at Hibichigo at ikinwento kung paano natapos ang gulo. Babalik si Bantan sa Kurogakure habang pinili ni Kyoho na manatili para bantayan ang nayon. Tinanong niya si Bantan tungkol kay Shizuma. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang galit niya pero ayaw na niyang gumanti. Sa halip, balak niyang hulihin si Shizuma at panagutin siya.
Hiniling ni Bonta na alagaan ang mga libingan ng kanilang mga kaibigan. Sinabi ni Shikamaru kay Naruto na may bagong balita mula kay Chojuro. At gusto ni Naruto na ipaalam ito kay Boruto. Ipinaalam ni Chojuro kay Ikada ang desisyon tungkol sa kanya at sinabi rin na itinigil muna ang Shinohone Project para makuha muna ang suporta ng mga tao bago ipagpatuloy ang pag-unlad ng bansa. Dahil dito, kumalma ang karamihan sa mga sumuporta sa Fanato. Pero may takot pa rin na baka may magtangkang magsimula ulit ng kilusan gamit si Ikada dahil siya na lang ang natitirang tagapagmana ng Fanato. Bilang pasasalamat sa pagpigil niya sa gyera, hindi siya ikinulong ni Chojuro kundi inilagay sa mahigpit na pagbabantay sa ilalim ni Kijiki. Sinubukan ni Sarada na pag-usapin sina Boruto at Koaki para magbati pero nauwi lang sa suntukan. Nag-alala si Sarada pero dumating sina Mitsuki at Naruto at sinabing hayaan lang sila. Napagod din silang dalawa kaya tinulungan sila ni Naruto tumayo at niyaya silang kumain ng ramen. Doon din niya sinabi ang naging desisyon ni Chojuro tungkol kay Ikada.